sinabi ni Haring Nabucodonosor, "Sadrach, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko?" Tanong ng hari. "Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo." Sinabi ni Sadrach, Mesak at Abednego, "Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo." Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesak at Abednego, kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog, at yaong isa ang tingin ko'y Diyos?" Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesak, purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesak at Abednego." Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. "Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay, karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Nakikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham.
Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos, hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Interesante ito na sinasabi ng mga Hudyo na sila yung mga anak ni Abraham at sila yung mga anak na malaya. Pero sabi ni Jesus sa kanila, kung talagang anak kayo ni Abraham, bakit gusto nyo kong patayin? Di ba kasalanan yun? Hindi ako pag ang tao nalagay sa kasalanan, hindi po yan kalayaan at hindi po yan bunga ng tunay na isang malayang tao. Yung pagpasok sa kasalanan ay pagpasok sa kaalipinan. At sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na meron pang mas mahalaga kaysa sa inaangkin natin na akala natin na tayo ay malaya. Halimbawa, nasabi natin malaya tayo sa ating time, talent at treasure. Pero bandang huli, sabi naman natin, wala akong oras para sa Diyos o kaya sa kanyang kabutihan, ay hindi talaga tunay na malaya. Kung alam lang natin, napapaalipin po tayo. No, napapaalipin po tayo sa mga galaw ng mundong ito at napapaalipin po tayo sa ating sariling kasalanan, sa ating sariling interes. Hanggang sa bumukas ang puso natin na merong Diyos at mas mahalaga na maging malaya tayo sa kanyang piling. So, pagpasok na ito ng Holy Week, mga kapatid, ay pag-isipan natin yung ating kalayaan na matatamo kung tatanggapin natin ang Diyos sa ating buhay at saka yung napipintong galaw ng ating Panginoong Jesucristo. Pinakauna, syempre, ay yung kalayaan natin sa kasalanan at yung pagkahumaling natin dito sa daigdig na ito. Kaya pala yung mundo minsan ay nare-relate sa kamunduhan, 'di ba? Mga galaw ng pangmundo pero nawawala ang espiritu at nawawala ang Diyos. Kailangan tayong lumaya doon, no? Tapos sa ikalawa, mas magiging malaya tayo kung papasok tayo sa mundo ng Panginoon, ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang mga galaw upang tuluyang lumaya na tayo sa ating kinasasadlakang kadiliman ng kasalanan at makapasok tayo sa liwanag ng buhay. Kung itatranslate natin ito sa mga napakaraming mga galaw natin sa ating pang-araw-araw na buhay, siguraduhin natin na mas malapit tayo sa Panginoon first and foremost. Tapos yung pangalawa, malaman natin ang kanyang dakilang kalooban. Hindi po ba? Sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi napakaganda talaga ng intention ng ating Panginoon. Ang isang example lang ay survival of the fittest. Sa panahon ngayon, no, napakahalaga na makasurvive tayo sa ating sarili. Pero ang epekto nun ay makasurvive tayo, yumaman tayo sa ating sarili, pero patuloy naman naghihirap at namamatay ibang tao. Pero kung iibahin natin yung ating pagpaplano sa buhay, na ang life na ito, ang buhay na ito ay hindi na survival of the fittest, kundi life is meant to be shared. Kung yun ang mas magandang filosofiya ng ating buhay, yung pagbabahagi. Alam niyo po ba, yung pagbabahagi na binibigay natin sa ating kapwa ay bumabalik din sa atin. Yun naman ay para sa mga taong namulat na sila rin po ay mga anak ng Diyos. At kapag ganun po nangyayari, there will be sharing of resources. Naniniwala ako walang taong maghihirap. Wala nang taong naghihirap, malapit pa ang lahat sa Diyos. Hindi ba yun ang pinakatunay na kalayaan na nais natin? Kaya mga kapatid, pagdasal natin yung tunay na kalayaan. Walang taong naging tunay na malaya na malayo siya sa Diyos. Kaya mga kapatid, pagdasal po natin na ang unang-una sa lahat sa ating buhay ay ang Panginoon. Doon tayo sa Kanya nagiging malaya. At pangalawa, baguhin na natin ang mukha ng mundo. Tamnan natin ito ng pag-ibig at pagkalinga. At naniniwala ako, babalik din ito sa atin. Siksik, liglig at umaapaw. Manalangin tayo. O Diyos, palayain mo kami sa aming pagkaalipin. Pagkahumaring din sa daigdig na ito, pagkaalipin namin sa mundo ng kasalanan, habang papalapit na ang mga araw ng pagliligtas, tulungan mo kami pumasok na sa inyong daigdig.
tanggapin kayo bilang Diyos ng aming buhay. Tanggapin rin ang pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami maglakbay sa krus upang matamo din namin ang muling pagkabuhay kay Jesus. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.